Yun no, good morning. Papakita ko sa inyo mga master kung paano mag-root pass. So bago i-root pass mga master, papakita ko sa iyo ang mga prepare. Prepare na maliit na grinder. Big grinder mga master, yes of course. Itong remote ng welding. Yan. Tingnan natin kung function ba itong remote ng welding mga master. Dali ito. Ito yung machine mga master ha. Yan. So, papakita ko sa inyo kung nag-function ba ang remote. So, pag iniikot ko yan mga master, itong remote ay gagalaw ito. Magtataas. Taas natin. Okay. Gumana. Yan mga master. So, baba natin. Baba. Oop. Oh, gumagalaw mga master ha. So, mga master, ito po ang pinipindot sa remote. Dito lokal remote. Pag gusto mong mag-remote dito mo. Pag gusto mong may taga-adjust ka, sisigaw ka lang up, down. So ganyan mo lang mga master. Naka dito yan. Dito ang baba niyan. So hindi yan gagalaw ang remote. So wala naman tayong helper mga master. Remote yan, di ba? So balik tayo dito. Ito pa yung iba mga master ha. Dito dahil dito yung join natin mga master, yan. So medyo may kalakihan dito sa baba dahil hindi talaga perfect mga master pag elbow. Ito po ay elbow mga master, papakita natin yan, diba, elbow. So pag nagwe-welding tayo mga master, hindi na kailangan natin sumigaw kasi may remote na tayo. Ito yung remote natin. So lalagay lang natin sa tabi. Yan. Grinder na malaki. Kasi itong support mga master, itong tinataking dito para ma-fit up itong elbow na to. Itong malaking grinder ang gagamitin niya ng mga master. So matapos yan i-root pass mga master, yung pag-hot pass ay gamit itong maliit na grinder na naman mga master. So umpisa na. Yun, umpisa na tayo sa pag-root pass. So ang root pass mga master ito ay pagdudugtong sa dalawang bakal. So para maganda yung ating pag-root pass, kailangan dyan natin ng keyhole. I-maintain natin yung keyhole hanggang sa taas. Upheld yung root pass natin mga master using by 6010 3 milli. Minsan gumagamit tayo ng 4 milli kasi sinabi ko na sa inyo, hindi talaga perfect pag elbow, diba? Hindi katulad ng mga linyada ginagamitan ng external clamp. So perfect na perfect yun mga master. Nasa 3 mm talaga yung gap niya. Minsan nga hindi umabot 3 mm, 2 mm lang. So maganda talaga yon. So dito, so ganito ang technique sa pag-root pass mga master, diba? Napakahirap kasi yan ituro yung nang umaapoy, naglililaw ng apoy. Mapakahirap ituro yan ng actual. Pero dito sa video natin, gumawa tayo ng video para sa ganun ay may matutunan na naman tayo. So ito na yung hot pass. Yung hot pass dito mga master using by 7010 per milli mga master, 7010 per milli. So downhill. Yung hot pass mga master hindi siya makapal. Hindi katulad sa peeling cupping, makapal talaga siya. Pero sa hot pass mga master, para sa ganun yung root pass natin ma-maintain, hindi mabutas. Kasi yung root pass mga master manipis lang yan, hindi yan makapal. Pag dinaanan natin yan ng malakas na amperahe, makapal din yung ating pag-aambak dyan. Pag pipiling ay posibilidad na mawasak din yung ating root pass. So hot pass means dadaanan lang yan para mapatibay yung pag-root pass natin, yung root pass natin. So wala tayong idea sa mga tsuri ng ganito. At least sa actual mga master, ipapakita ko sa inyo yung lusaw, maintain ng pababa na pinipigilan ng electrode, parang binubugahan niya para di mahulog. 1 to 1 to lang mga master.
tapat mo yan sa kilid, sa kabilang kilid naman mga master. Para sa ganun ay paglamba mo sa kabilang kilid, matutuyo din yung kabilang kilid. So ito na lang yung ating video. Don't forget to share.